Hi mga mare, magandang araw. Medyo matagal-tagal na din na hindi ako nag-upload about sa pag-makeover ng hair. Nabisi kasi ako ng nakaraan kasi nga pa-end contract na ako. Bala ko na kasing magpahinga muna kasi 'di ba ilang taon din akong nagtatrabaho sa ganitong trabaho. Start ng 2011 hanggang ngayon walang pahinga. At ito nga na pala, before ako magkwento, ayan, na yung kliyente ko na to ay matagal na din to sa akin. Nakeratin ko yung hair niya mga 2 months ago. Tapos ngayon gusto niya ng magpa-light color. Kaya ito, i-highlights natin siya ng maliliit para full color lang siya tingnan. Ang una ko sanang dyang timplahin ay bleach. Yun pala ay kukulayin ko pa pala yung mga white hair ni madam na nakikita na sa tuktok. Hindi halatang lutang ako that time. Ang dami ko kasing iniisip that time. Ano ba yan? Yun na nga, napag-desisyon na namin ng partner ko na mag-stop muna ako. Pero ito pa din ako ngayon nagtatrabaho dito. Mahal na mahal ko kasi yung mga kliyente ko. Nakukonsensya ako sa kanila pag wala ako dyan. Charis lang. Akala ko din talaga hindi na ako magtatrabaho ngayon sa salon. Kasi nga desidido na talaga ako mag-stop. Pero nagkasundo naman kami ng employer ko. Kaya ito ngayon, continue na naman ako ng another 2 years. Lumipat pa naman na ako ng bahay. Nasa Jaffilia na ako. Near to Satwa. Kaya ito ngayon, magbabas na ako araw-araw. Kasi nga, desidido na nga talaga ako dati na mag-stop, diba? Ngayon, medyo malayo-layo na yung bahay ko sa trabaho ko. Kaya tiis-tiis na lang ako laging magbus everyday. Pinag-isipan ko talaga yun ng more than 3 months yata yun na mag-stop na ako. Tapos niready ko na din lahat. Like yung visa ko. Kasi dito, importante talaga na may visa ka. Ayan, nag-inquire na din pala ako yung sa agency kung magkano yung gagastusin ko under ng visa ng asawa ko. At saka yung insurance, nagtanong na din ako. Parang niready ko lahat kasi nga, di ba, mas okay na yung ready. Diba, 3 months kayong pinag-isipan, pinagplanuhan ng asawa ko. Pero ito, nag-renew lang din ako. Pero okay lang kasi nga, nagkasundo naman kami ng employer ko. At ito na nga pala, ang dami kong sinasabi na ko kalaka-kaloka. Itong kliyente ko na to, first time niyang magpa-light color. Kaya ito, binuhos ko lahat ng lakas ko para magkasundo kaming dalawa, charis. Kagagaling lang nito sa bakasyon, hindi sa Pinas, sa UK, sana all. Ito ang nakakami sa mga kliyente ko, mga yayamanin, sana all talaga. Sabi ko sa kanya, dapat kinulayan na natin yung buhok mo before ka nag-flight pa UK para mukhang Amerikana din. Ito na nga, tinimpla ko na yung last color na i-apply ko sa buhok niya at ito na yung result. Charan! Ang ganda no? First time niyang magpaganyan. Wala na yung mga white hair niya. At pagkatapos nga ng mahabang oras, ito na nga, sumakay na ako ng bus pa uwi. Diba? Parang pauwing Pinas lang tong drama na to Hindi na ako masyadong sanay mag-bus pero kailangan ko nang sanayin yung sarili ko kasi malayo na yung tinitirahan ko. Dati kasi nilalakad ko lang bahay to trabaho. At ito na nga, kakababa ko lang ng bus. At dito na ako ngayon sa Jaffilia. At yung roommates ko, nadatnan ko, nagluto siya ng biko. At ito naman ay luto ng isang kapitbahay. Diba, kanya-kanya nagluto dito banda. Pinapakuha nga ako dyan sa biko na yan. Pero kasi mahihayin akong tao. Kaya nag-aantay na lang ako kung bibigyan niya ako. Charis lang. Ang nagluto ng kakanin na to ay kalilipat lang din dito sa bahay. Ang sipag niyang magluto. Ito siya. Ito yung nag-birthday last time ko nakita niyo. Sa hotel siya nag-birthday. Social naman niya. At ito na nga lumabas kami didong kasi kakain kami sa labas. Hindi kami nagluto kasi day off ng kinabukasan. At nakita namin tong jewelry shop. Ito, may tabi pang nakalagay. Pwede utang dito banda. Naalala ko dati dito ako binilhan ng kuya ko ng gold. Itong pagkainan na to, katabi lang pala niya yung gold shop. Kaya naki-window shopping na din pala kami nito. Ito si Dong, ayaw niyang kumain. Parang kumain na to sa kapitbahay namin. Kaya mag-ice cream lang daw muna siya. Parang mainit yata ang ulo ni Dong. At ako naman, ito yung in-order ko, big sushi. First time ko yan matikman. Ang sarap niyan, grabe. 29 dirham lang yan. Ang linamnam niyan. Hindi namin naubos yan ni Dong kasi nga busog si Dong. Tapos ako kaunti lang din yung kinain ko kasi gabi yan, diba? Diet tayo. Pero masarap talaga yan. Panalo yan. Ito na nga, tinikman ko na. Ang sarap niyan. Nagpapanggap ako dyan na sport mag-chopstick. Pero hirap na hirap ako niyang gamitin. Meron namang kutsara at saka tinidor. Pero syempre, kailangan natin magpanggap na marunong. Kaya kailangan ko siyang panindigan. Diba? Nakuha ko din sa wakas. Sabi ko nga kay Dong, videohan mo ako ng maayos. Pero ito kasing taga-video ko. Lasing pala yan. Nag-inuman sila ng katrabaho niya. Yung bahay kasi ng katrabaho niya ay medyo malapit lang din sa
bahay namin. Nagluto daw ng balbakwa yung katrabaho niya, kaya kailangan daw ng panulak na beer. Kaya ito si Dong, hindi na kumain, nag-ice cream na lang. At saka tinikman pala niya yan, pilit na mag-chopstick. Pero hindi niya na makuha, kaya ayan, kinamay na niya. Ayan, hindi na nahiya si Dong magkamay dyan kasi nga may power na yan, nakainom na yan. Pinabalot na din pala namin yung natira at pinatikim ko sa friend ko, gustong gusto din niya. At meron din pala tong seaweeds na to, hindi ko yan na-try. At pagkatapos nga namin kumain, dumiretso na din pala kami dito sa maliit na store na to kasi magaganda yung mga binibinta nila at mura lang siya. Ito pala yung sinuot ni Dong nung birthday niya. Bumili kami ng t-shirt na to. Mura lang to, parang 15 dirham lang yata. Ang ganda ng tela na yan, makapal siya at gustong gusto nitong. Dito na nga niya sinukat sa labas, hindi na siya pumunta doon sa fitting room. Hindi na nahiya yan si Dong pag may power na yan, kaya tingnan niyo naman, kahit sa labas na, dyan na din nagsusukat. At ito din, gusto ko yung kay Dong kaso ayaw niya yung pants na yun. At dito pala sa labas ng BPI, para ng ano, ukay-ukay yan. O diba, ang daming mga binibintang mura lang. O diba, BPI yan. Close na sila that time kasi gabi na yan. At syempre din ako, mamili din ako dito sa loob kasi nga parang agaganda ng pantulog nila. Pero nag-window shopping lang ako dyan, hindi naman ako bibili.